Hello po brothers and sisters, mga kababayan. So this is Brother Steve. Lihis muna po tayo sa ating obedience series. Discuss lang po natin, no? Kasi today is November 1, 2024. And naging practice po ng mga Pilipinos, no? We are known to be the only Catholic country in Asia yata, kung tama ako. O up to now, ganun pa rin, ano? I'm not sure. Ano to? Okay, sorry po. Nakita ko si parang balbas bigote. Balbas, sorry. Uh, Today we will discuss, no, Deuteronomy verse 18 to verse 13. Okay. So before we go to our verse reading, no, mga kababayan, mga kapatid in our Lord Jesus Christ, babasahin lang po natin tong Bible verse natin. Reading po natin because practice po ng mga Pilipinos, no, pagka ganitong panahon, we celebrate All Saints Day and also we celebrate All Souls Day, no. Kung tama ako, November 1 is All Saints Day, November 2 is All Souls Day. So binibisit po natin yung mga yumao natin, mga kamag-anak na mga pumanaw na, mapasawa yan o anak o nanay, tatay, kamag-anak, tito, basta relative po natin na malapit sa atin, no. Meron po tayong mga nakagawi ang mga kaugalian, no, which is hindi po natin dapat gawin. We can visit the remains of our loved ones, no, yung mga na yumao natin mga kamag-anak, pero hindi po natin dapat gawin yung mga susunod na bagay na nakasulat po dito sa ating Bible reading. So let us go to our Bible verse reading, no. So in verse 9 to 13, basahin ko po sa inyo. Sabi dito, when you have entered into the land which Yahweh, your God, gives you, do not imitate the evil deeds of those people. You must not have in your midst anyone who makes his child pass through fire, or one who practices divination. Divination, parang ito yung sa Harry Potter, yung nakalimutan ko anong ginagawa ng mga witches doon, tsaka mga wizards, pero divination, something yan eh. Or anyone who consults the stars. Yung mga astrologer, no, yung mga nag-horoscope. Ayan, consult the stars. Who is a sorcerer? Yung sorcerer, yun, yung mga wizards and witches. Or one who practices enchantment, yung nagma-magic. Okay? Or who consults the spirits. Ito yung mga kumukonsulta sa mga espiritu, no? Yung mga espiritista, yung mga kumakausap ng mga spirits sa spirit world. No diviner, or one who asks questions of the dead. Ito po. Or one who asks questions of the dead. Verse 12, for Yahweh abhors those who do these things. And it is precisely for this reason that He drives them away before you. You must be blameless for Yahweh your God. Di ba? Malinaw po yan, ha? Bawal po tayong kumonsulta sa mga espiritu. Okay? Including po yan yung mga yumao po natin mga kamag-anak. Pasensya na po, pasintabi po, ha? Pero yan po, kung mahal nyo po ang Diyos Ama, kung kayo po ay in obedience with our Lord God, dapat hindi po tayo kukonsulta sa espiritu, which includes the spirit of the dead, yung espiritu ng mga yumao natin mga kamag-anak. Okay? Or one who asks questions of the dead. So hindi dapat po tayo nagtatanong ng mga tanong sa mga namatay. Okay? Dahil ayaw po ng Panginoon ito, yung mga ganitong gawain. Okay? Dapat daw tayo sa verse 13, we should be blameless before Yahweh our God. Hindi daw dapat po tayong hindi tayo blameless, no. You must be blameless. Dito dapat tayo masisisi sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po yan mga kababayan. Yung ating verse po, no. Ito po
ang Diyos po ang may sabi nito sa Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 13. Basahin niyo po para malaman ninyo. Okay? Pero malinaw po 'yan. Ako po no, dati po before I was born again, no, or nabautismuhan po by water and spirit. Nung bago po ako nagkaroon ng born again experience, ganyan din po ako, no. Kumukonsulta din po ako sa ano ba sabi dito sa ating Bible verse? Who consults the spirits? Kumukonsulta din po ako sa espiritu, no. Nung namatay po ang aking mother, pagka dumadalo po ako sa kanyang puntod, kinakausap ko po siya, ganyan. Yung typical po na pag siyempre, nanay mo siya, or tatay mo siya, kausapin mo siya pag nasa libingan siya, kahit patay na siya. Okay? Bawal po yun. No? Pwede tayong bumisita, pwede tayong pumunta sa sementeryo, pwede tayong pumunta sa mga yumao, no, sa kanilang huling antungan. Linisin natin, mag-isip-isip tayo, pwede po yun. Pero wag po tayong kakausap, wag natin sila kakausapin. Bawal po yun. Malinaw po yan, ayaw po ng Panginoon yan. Ganun lang po, no? Sunod lang po tayo, wag na tayong mag-question. Bakit ganun? Bakit ganyan? Hindi eh. Sabi po ng Lord God, sabi po ni Yahweh, sabi po ng Panginoon, sabi po ng God the Father, wag po nating gawin yan, ayaw niyan yan. Ganun lang yan, period. Wag na po natin gawin, mga kababayan. Bumisita tayo, linisin natin yung puntod, ganyan. Magnilay-nilay tayo, mag-isip tayo. We can remember them as nung nabubuhay po sila, yung mga good times, yung mga bagay na pinagdaanan ninyo ng inyong magulang o kapatid o kamag-anak. Pero wag po tayong kakausap sa kanila. Wag po tayong kukonsulta sa kanila. Bawal po yan. Okay? Remember po yung isa, si King Saul, no? Sa Old Testament. Basahin niyo lang po, research niyo lang po sa Old Testament po yan, ano? He consulted po yung isang propeta kasi namatay yung propeta, no? Nagtataka siya kasi kung bakit hindi na po siya kinakausap ng Panginoon, ni Yahweh. Kung bakit hindi na po siya kinakausap dati kasi po kinakausap si King Saul. Tapos all of a sudden hindi na po siya kinakausap. So gumamit po siya ng espiritista at kumonsulta po siya sa propeta, no? Kalimutan ko yung pangalan ng propeta. Pero yun po, bawal po yun eh. Okay? Kaya nagulat nga po yung isang espiritista nung nakonsulta niya yung propeta. Nagtaka siya. Sabi niya, si King Saul pala ito. Nagtago pa siya ng kanyang katauhan. At napatawag niya yung propeta, nakausap niya yung propeta. So, in-explain sa kanya kung bakit din na po siya kinakausap ni Yahweh. Pero yung ginawa niya po yun, bawal na bawal po yun, no? Okay? So, iwan na lang po natin doon. Basahin niya lang po yun. I-research niyo po kung anong Bible verse yun. Hindi ko na rin matandaan, no? Sa Old Testament. Okay? Anyway, yan po ang ating Bible reading po, no? Mga kapatid, mga kababayan, please lang, kung mahal niyo po ang Diyos Ama, obey His commands. Ito po, pinag-uutos po sa Kristiyano po ito. Huwag po tayong kumonsulta sa Espiritu. Huwag po tayo magtanong sa kanila. Okay? Sorry po Pero yan po ang pinagbibilin. Hanggang doon lang po yun. Okay? Period na po yun. Huwag na po tayo magtanong, magkonsulta. Pwede natin silang alalahanin. Pwede natin silang isipin. Pwede tayo magnilay-nilay. Isipin natin yung mga magandang panahon na kasama natin sila. Yung mga magandang bagay na tinuro nila sa atin. Hanggang doon na lang po yun. Dahil po ang espiritu ng mga namatay, yung mga yumao, nanay, tatay, kapatid, kamag-anak, tito, tita, jowa, ano po yan eh, katawang lupa na po yan, no? Wala na po sila dyan sa libingan. Nandun na po sila sa presensya po ng Panginoon. Sa Book of Revelations, meron pong Bible verse dyan. Pag nagbasa po kayo ng Biblia, magkakaroon kayo ng kaliwanagan, ano? Ang mga espiritu ng mga santo, yung mga namatay po, no, para kay Panginoong Jesus, nandun po sa ilalim ng altar ng Ama. Okay? Alam ko nandun po yan sa chapter 2 or chapter 3 po ng Revelations, no? Basahin niyo po. Read God's Word. Maiintindihan niyo po. Nandun po sila sa ilalim ng altar ng Panginoon. At nagtatanong po sila, hanggang kailan po, Panginoon, kami maghihintay na kami ay ipaghiganti ninyo
At ang sabi po ng Panginoon, maghintay lang kayo, tiis lang. Darating din yung panahon na yan, okay? Sinabi ng Panginoon sa mga espiritu, nandun po sila, okay? Nandun po ang mga espiritu ng mga santo, ng basta ganun po, no? Ngayon po, malalim po ang ating Biblia, malalim po ang teachings ng Panginoon. Dapat sumunod po tayo, intindihin po natin, okay? Para hindi po tayo naliligaw kung ano po pinagagawa natin, mga kababayan, mga kapatid. Lawakan po natin ang ating isipan, gamitin po natin ang Biblia, gamitin natin ang Bible verse para magkaroon tayo ng kaliwanagan ng isipan natin, ng ating puso, para sumunod tayo sa Panginoon, okay? Sa isang verse nga po, no, sa Revelations, ito, sa Santo, no, Anghel, okay? Si Apostol John, sa Book of Revelations, lumuhod po siya sa Anghel, no? Siyempre, kita niya, very powerful being, no? Powerful being naman po mga anghel, eh. Yan po ang mga servants po ni Lord God, no? At lumuhod po siya, pero ano sabi ng anghel sa kanya? Huwag kang lumuhod sa akin, okay? Paraphrasing, no? Huwag kang lumuhod sa akin, ako ay lingkod din ng Panginoon tulad mo. Worship only God, okay? Huwag po tayong mag-worship sa mga santo, huwag po tayong mag-worship sa kung saan-saan. Worship only God the Father and the Son, Jesus Christ. Okay? I remember din in the Revelations, no, chapter 1, napaluhod din si Apostol John before dun sa figure, no, na nakaputing robe, umaapoy yung mata na pula, ganyan, with the 7 stars in his right hand, okay? Si Jesus po yan, okay? Ano pong ginawa ng yung figure na yon? Hindi niya sinabihan si Apostol John, tumayo ka, huwag mo ko luhuran. Hindi. Nawakan niya si Apostol John, sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Okay? Si Jesus yun. So, pwede mo luhuran si Jesus Christ. Pwede kang lumuhod sa God the Father. Pwede mo siyang i-worship. Sila lang. Pero never ang mga santo, yung mga saints, sila Apostol John, sila Apostle Paul, si Apostle Peter. No. Bawal po yan. Worship only the Creator. Worship only the Creator of heaven and earth and all creation. Lahat. Which is God the Father. Sila lang po ang luhuran natin, no? God the Father and God the Son. And the Holy Spirit, of course. Pero basta yan. Si God. Siya lang po dapat ang ating i-worship, luhuran. Mag-pray tayo sa Kanya. So, ano po pwede natin gawin, mga kababayan? Ngayon pong season of All Saints Day, All Souls Day, when you go to the cemetery, no? Tayo po pumunta doon. Meron pa po akong isang bilin. Magnilay-nilay po tayo, of course. Meron naman po talaga tayo. Tao tayo, eh, okay? Pero pinakamaganda, you pray to God the Father and to Jesus Christ. God the Father, you pray in Jesus' name. Magpasalamat po tayo na binigyan tayo ng kamag-anak natin nakatulong sa atin, gumabay sa atin. Ba't ganun po, mga kababayan, no? Magpasalamat po tayo na na-bless tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng magulang, ng nanay, ng tatay, ng kapatid, ng asawa, ng girlfriend o boyfriend, or tito-tita. Pasalamatan natin ang Panginoon. God the Father, we should thank Him, praise Him, glorify Him. Dapat ganun po, no? Pag pumunta tayo sa sementeryo, magpasalamat po tayo sa Kanya. We should praise His name. Yan po ang gawin natin pagpunta natin, okay? Yung panahon po ng araw ng mga patay at ng mga kaluluwa, ganyan. Praise God. You should praise God. You should pray to God. You should bless God. You should thank God. You were blessed. No? Tulad ko. Ako, binigyan ako ng mabuting magulang, ng nanay, ng tatay. No? Yumauna po sila. Pagpunta ko sa sementeryo, ang gagawin ko po, magpapasalamat kay God the Father. I would thank Him because binigyan niya ako ng magulang, na mabuting magulang na gumabay sa akin. Okay? Na hindi ako pinabayaan, nilalagaan ako hanggang lumaki ako, tumanda ako. Okay? Yun po dapat ang gawin natin. Period. Hanggang doon lang po, no? We should be thankful to God. Pray to God.
Yun lang po mga kababayan. So, yun lang po ang ating message this morning ng November 1, 2024. Sana po maliwanagan po kayo sa ating video this morning. Okay? And reminder po, no? Sabi nga po sa Old Testament, sabi ni King Solomon, sabi po sa Old Testament, my people are being destroyed because of lack of knowledge. So dapat alalahanin po natin, we should read God's Word para hindi po tayo madisgrasya, hindi po tayo masira. Gamitin nating armor ang salita ng Diyos. Okay? Sa mundong ito. Wala po muna mga kabayan. I hope naging helpful po itong ating video. Pasintabi po, no? Dati katulad din po nyo ako pag pumunta ako simbahan. Pag pumunta po ako sa sementeryo, kinakausap ko din po ang aking nanay, ang aking mother, ang aking father. At alam niyo na, kung noon sinasabi din, nakausap. Pero nung naging born again po tayo, nabautismon tayo ng tubig at espiritu, hindi ko na po ginagawa yan. Pupunta lang ako doon para maglinis, something, pero hindi ko po sila kinakausap. Stop na po yun. Sana maging ganun din po kayo. Pinaka-the best po niyang gawin. Again, pray to God. Give thanks and praise na kung sino man yung kamag-anak yung pinuntahan nyo, naging parte siya ng buhay ninyo. Na pinadala siya ng Panginoon. And remember nga po, example lang, tayo po, because of the sovereign will of God the Father, no, who has control over this world and everything in this world. Mapapansin niyo yan. Hindi niyo mapipili ang inyong nanay, ang tatay. Pag pinanganak tayo, sila na yan eh. Okay? Sila na po yan. Hindi natin sila pwedeng piliin na, tatay ko gusto ko si ganito. Nanay ko gusto ko si ganito. Because God chose these people to be our parents. The same manner, kung may kapatid tayo, ganun din. Hindi natin sila mapipili. Because God assigned these people to be part of our lives. So, for good or for bad, praise God. Diba? Meron tayong mga ganitong tao. Naging parte ng buhay natin. Na nag-shape sa atin para maging kung sino man tayo. Okay? Always praise God, mga kababayan. For everything you do, praise God. Be thankful to Him. Including yung mga yumao po natin mga kamag-anak. Okay? So, yun pong ating video message this morning. Thank you po. And God bless everyone. This is Brother Steve.